kami nandito, inimbita kami ng isang katutubo na nakarinig sa amin na nagtitraining kami on sustainable agriculture. Itong mga Tiduray na ito, alam namin na sila yung mas nagpa-practice ng sustainable agriculture. May kampanya din sila na sinabi nilang sulagad. Gusto nilang matingnan. So sa ganang amin, gusto namin makishare sa kanila kung ano yung nalalaman namin at pinapractice. At gusto rin namin malaman kung paano nila pinatakbo yung sulagad nila. Ang sulagad ay ang konsepto ng lumad sa tinatawag nating food security, yung sulagad. At ang sulagad ay ang pagtanim mula sa tinatawag nating minor crops, yung vegetable sa palibot ng mga bahay, at pagtatanim ng major crops, halimbawa itong cash crop, maisman, palay at mga beans o maniman. At ang tinatawag naming permanent crops, ito na nga, nakikita na, itong pagtatanim ng niyog, saging, kape o mga prutas. Organic farming ay isang sistema ng pagsasaka na nakakaayon sa natural na daloy ng buhay na hindi gumagamit ng kimikal ng pagsasaka. Yung technology para sa sa mga lupa na bukirin, yung tinatawag natin na sloping agricultural land technology. Yung salt wine, ang pag-locate slope na na lupa para mapigilan yung soil erosion, ma-preserve natin yung fertility ng soil. Kaya sa salt wine, yung ginagawa natin, nagagawa tayo ng contour lines. Gagawa tayo ng contour lines, tamnan natin ng mga forage crops doon para pagkain ng hayop. Sa salt 2, pwede na rin tayo magtanim ng permanenteng tanim at mga hayupan. Bagamat mayroon ng sulagad, may kakulangan pa rin. Dahil ang tribu ay walang konsepto sa paggawa ng pataba. Dahil alam namin sa tribong Tiduray at Lambangian na ang lupa ay dati na itong mataba. Dahil sa pagpasok ng inorganic, yung komersyong pataba, patuloy na nasisira yung taba ng ating lupaing ninuno. Malaking tulong yun na ginawa natin sa ilang araw na yun na pag-aaral papaano gagawa ng mga pestisidyo at pataba sa mga magsasaka sa tribong Tiduray at Lambangian.